Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Loma po! Okay. Welcome sa De La Cruz Siblings. No? Salamat at kasama natin ulit kayo. Pati si Kerwin. Yeah, welcome back. Saka si Tinay. Welcome. Long time no see. Okay. Okay, so ngayon pong umaga ay nagpapasalamat tayo ulit sa Panginoon sa pagkakataon natin pong mabuksan at mapag-aralan po ulit ang salita ng Panginoon. Tayo po ay pinag-aaralan natin ang Book of Revelations. No? Ito po ay huling aklat ng Biblia. At dito po, ang ibig sabihin ng Revelation, katulad ng ating nakakita last week, ito ay pagpapahayag. No? Kumbaga ay ito ay isang sikreto, pero ngayon ito ay ihahayag na. Diba? So sa mga marites dyan, no? Ito ay juicy. Ito ay nakakatuwa sapagkat ang isang malaking sekreto ay ihahayag. Kaya napakahalaga po ng bawat linggo, bawat pagkakataon, natin po itong pag-aaralan sapagkat pagka meron kayong na-miss, no? Parang yun nga, may na-miss kayong chismis, no? Parang ang hirap pakinggan, ang hirap sa pakiramdam. Ano po? So ngayon pong umaga, ay ating pong buksan, ating pong mga Bibles sa Revelation chapter 1, verses 9 to 11. Revelation chapter 1, verses 9 to 11. At basahin po natin dito ng sagot-sagutan. Okay? Verse 1, sabi po dito, I, John, your brother and companion, in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. On the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Together, which said, Write on a scroll what you see, and send it to the 7 churches, to Ephesus, to Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sapagkat ang inyong salita ay bukas na para aming pong pag-aralan. Panginoon, kinikilala namin ang kakulangan ng aming pangunawa at kaalaman para maintindihan ang mga ito. Kaya Panginoon, kami ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu na bigyan kami ng karunungan. Siya po, Panginoon, ang magturo sa amin. Gamitin mo ang inyong lingkod para maunawaan ng bawat isa ang salita mo na dapat naming maintindihan ngayon po umagang ito. At tulungan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng biyaya mo, na ito po ay maging bahagi ng buhay natin. Ito, Panginoon, na aming bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagka nakikita niyo po itong salitang ito, ano ang inyong nararamdaman? Excited ba kayo? Worried. Worried, di ba? Pagka nakita nyo at alam nyo na evaluation season ito, di ba? Marahil ang ilan ay kinakabahan, di ba? Marahil ang ilan ay excited. Naalala ko po nung nasa San Pablo pa kami, mayroong isang kasamahan kami sa leadership na basta evaluation season, excited na excited siya. Sabi niya, ito ang pinakahihintay ko na activity sa church. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nag-outing kami overnight, ang daming pagkain. Tapos yun niya, evaluation. Kung iisipin talaga natin, pagka nababasa natin ito, o kaya gagawin ito sa atin, no? If we are in our right mind, kung meron lang tayong tamang perspective, this is for our own good. Di ba? Mahalaga na tayo po ay dapat nag-i-evaluate. Sapagkat tayo pong mga tao ay madalas makalimot. Diba? Madalas ma-sidetrack. No? Madalas ma-disturb. No? Madalas mawala sa focus. No? Kaya mahalaga na tayo po ay ini-evaluate. Mahalaga na dapat tayo ay inaayos. No? Mahalaga na ibalik tayo dapat sa tamang direksyon. Di po ba? Yung iba kaya natatakot, no? At marahil siguro yan din ang nararamdaman natin. Ako po, natatakot din ako, no? Pagka may evaluation. Kasi baka makita na
No? Bagsak ako, palpak ako. No? By the way, ang meaning ng evaluation, ayon sa Cambridge, the process of judging or calculating the quality, importance, amount, or value of something. Ito yung kinakatakutan natin. Diba? Pero, again, kung meron tayong tamang pag-iisip pagdating sa evaluation, no, makikita natin kung nasaan na ba tayo. No? Saan na ba tayo papunta? Diba? Gaano tayo kalayo doon sa pinagmulan natin. Okay? At alam nyo, may sinasabi din ang Biblia pagdating sa pag-i-evaluate sa atin. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 9 verses 8 to 9, basahin niya po natin. Ready? Begin. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. So, anong ibig sabihin nito pagdating sa evaluation? No? Yung mga mockers, pag sinabing mockers, ito yung mga pulaero, no? Ito yung wala nang inisip kundi, o wala nang nakita kundi yung mali. Pag itinama mo daw yung mga taong ganun, magagaling sila sa'yo. Di ba? Ayaw nila nung sila tinatama. Pero pagka sila ang nagtatama, talagang walang preno-preno. Di ba? At yun nga, yung pagtatama nila, o yung pagtingin nila ng kanilang, o ang pagtingin nila ng mali na sa'yo, hindi para itama ka, kundi para kutsain ka. No? Para iparamdam sa iyo na wala ka. No? May mga kakilala ba kayong gano'n? Gusto niyo bang mga kaibigan yung mga gano'n? Pagka sila itinama mo, ano yung pikon, sila mo ng pikon. Pero sabi dito, but when you rebuke a wise person, they will love you. No? Mas ma-appreciate daw nila. So parang ganito, if you evaluate a wise person, matutuwa sila sa iyo. Mas magiging friendly sila sa iyo. Mas gusto ka nilang kasama. Bakit? Sapagkat when you instruct the wise, they will be wiser. No? When you teach the righteous, and they will add to their learning. Okay? When you rebuke a wise, or when you, sabi dito, instruct the wise, they will learn more. Kaya ngayong umaga, are you wise? Malalaman nyo kung kayo ay marunong. Pagka tayo ay kinorek, na-appreciate natin. Pero pagka tayo ay kinorek at tayo ay nagalit, nagtampo, na-offend, at hindi na natin kinausap yung mga tao yun, tayo kasama doon sa mga mockers. Or, in other words, we are fools nung tayo ay mga mockers. Ngayong umaga mga kapatid, ito pong pag-aaralan natin ay tungkol sa isang evaluation. In-evaluate ng Panginoong Kristo yung 7 iglesia na nakalagay dito sa Revelation chapter 2 and chapter 3. No? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Pero hindi natin babasahin natin itong chapters 2 and 3. No? Kundi ito pong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa tingin ng Panginoon dito sa 7 churches na ito. At itong mga churches na ito, hindi po ito symbolical, kundi these are literal churches na nag-exist during this time na sinusulat po ito ni John. No? At ito rin pong mga iglesyang ito ay representation ng mga simbahan natin ngayon. Okay? Yung evaluation ng Panginoon sa 7 simbahan na yun noon, makikita rin po natin yan, mapapansin natin, no? Na nag-exist din yung evaluation niya ngayon sa mga churches ngayon. At ang goal ko po ngayon kung umagang ito ay makita natin anong klaseng church kaya ang CGBC Satellite. No? Alin kaya doon sa 7 ang CGBC Satellite? At kung sakaling makita natin na sa evaluation natin ay marami tayong kailangang ayusin, i-improve, sana sama-sama tayo. Let us work together. Na ayusin, itama, i-align ang ating pong mga buhay, ang ating pong mga goals, ang ating pong mga actions sa gusto ng Panginoon na maging direksyon natin. Di po ba? So, ngayon pong umaga,
ang pag-aaralan po natin, pag-uusapan natin sa simula ngayong September hanggang November, no? For the next 3 months, yung ating blessed hope, no? Yung ating pinagpalang pag-asa. Okay? At makikita natin yan sa Titus chapter 2, verse 13. Basahin nga po natin. Ready? Begin. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang blessed hope daw pala natin, no? Yung ating pag-asa na pinagpala ay yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, no? Dito para kunin tayo pong lahat. Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kahit umuulan, tayo ay pupunta dito, no? Kahit na tayo ay may malaking dahilan para manatili na lang sa bahay, matulog, di ba? Magpahinga. Pero bakit tayo pupunta pa rin dito? Because of this blessed hope. Kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, bakit nyo ako pinagtatagaan ng pakinggan? Because of that blessed hope, mga kapatid. No? Because one of these days, Jesus will come. At sasabihin ko po sa inyo, based sa mga signs ng Panginoon na kanyang ipinakita, no? Itinuro, na magsasabi na malapit na siyang bumalik. Sasabihin ko po sa inyo, kung iisa-isahin niyo yun, yung sa Matthew chapter 24, malapit na dumating ang Panginoon. Hindi lang po ako, hindi ako false prophet na magbibigay ng date. Kasi yung mga false prophets, yung mga nauna, nagbigay sila ng date. No? Sa ganitong buwan, sa ganitong pensya, ganitong oras, babalik ang Panginoon. Pero hindi na bumalik. Hindi bumalik ang Panginoon. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, walang nakakaalam kung anong oras, kung anong petsa, ang pagdating. Ang lagi niyang paalala ay, maghanda kayo. Be ready. At yan po ang ginagawa natin, mga kapatid. Sa pag-aantay natin sa muling pagbabalik ng Panginoon, nawang tayo pong lahat, ihanda natin po ating mga sarili. Sapagkat ang isang taong hindi handa, mapapahamak yan. Di po ba? Halimbawa, may parating na bagyo, at alam mo yung iyong bahay ay pag tinamaan ng malakas na hangin ay magigiba. Pero pag sinabi mo, baka mahina lang yan. Baka biglang lumihis yan, kaya hindi ko ipiprepare itong bahay. Diba? At biglang dumating nga ako. No, yung bagyo sa Tacloban, no, yung Yolanda, ang daming na surprise po doon. Dahil hindi nila akalain na ganun kalakas ang bagyo. Signal number 5. No, may ganun pa ng bagyo. Samantalang, simula nung pinanganak po ako, no, hanggang signal number 3 lang. Pero ngayon, ang lalakas ng bagyo. That's why we need to be prepared. Ganun din, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sana, ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, hindi tayo matagpuan ng Panginoon na hindi handa. Okay? So, yan ang dahilan bakit natin pag-aaralan ang mga bagay nito. Because that is our blessed hope. Totoong mangyayari yan. No? Hindi yan hopefully, hindi yan maybe. No? But it is certain that Jesus will come back. Okay? Last Sunday, pinag-aralan natin the promise of Christ's return. No? Ang pangako ng kanyang pagbabalik. Okay? And then, ngayon po umaga, ang gusto ko pong pag-aralan natin, the portraits of the church. The portraits of the church. Kanina, sinabi ko po na in-evaluate ng Panginoon yung 7 iglesia, no? Sa Asia Minor, or sa panahon natin ngayon, yung Asia Minor ay Turkey. Okay? Punta na ba siya Turkey? Nakakain na ba kayo ng Turkey? Yeah. Kaya Turkey ang tawag daw nila kasi parang mukhang Turkey yung mapa na yan. Pero hindi ko alam kung tama yung tsuri na yun. Pero narinig ko lang. Anyway, so merong 7 churches, no, na natayo dito po sa Asia Minor, sa Turkey, noong panahon na sinusulat ito ni John. Okay? At ayon din po sa mga Bible scholars, ito pong mga 7 simbahan na ito ay si John ang nag-aalaga.
Hindi ko alam kung si John ang nagpasimula, no? Pero alam ko sa Ephesus, si Pablo ang nagtayo niyan, no? Pero ayon po sa mga Bible scholars, si Apostle John ang nag-oversee dito sa 7 simbahan ito. At makikita po natin, no, bakit 7 na simbahan? Bakit hindi 8? O bakit kaya hindi 5 na lang? O kaya bakit hindi 10? Kasi merong church sa Corinth, no? Merong church sa Macedonia, sa Philippi, di ba? Bakit hindi sinama yun? Bakit hindi sinama yung church sa Galatia? Bakit 7 lang? Okay? So again, babalik tayo sa mga numbers. Dito po sa buong Biblia, alam niyo ba na may 600 na references na merong number 7? Okay? Hindi natin iisa-isahin. Pero pagdating po sa Genesis, kung inyo po babasahin ito yung creation, no? 6 days na create ng Panginoon ng mundo, yung ikapitong araw, siya ay namahinga. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng mga analyst, no? Ang number 7 daw ay perfect number or complete number. Okay? Sapagkat kung nag-create nga ang Panginoon, 6 days, nung ika-7, kompleto na. Kaya nagpahinga na siya. Wala na siyang create na bago. Okay? Hanggang ngayon, wala na siyang create. Sapagkat yung create niya nung 6 days is enough na para masustain ang needs, no, ng mundo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? At makikita po rin po natin kung nagbabasa po kayo sa kung kayo po ay sumasabay sa atin pong Bible reading, meron po doon sa Chronicles na isang lalaki na Naaman ang pangalan. Nagkasakit siya at kailangan niyang gumaling. No? Nagkasakit siya ng leprosy. Ang sabi po ni Elisha, lumublog 7 beses sa Jordan River. Ano sabi ni Naaman? Ang dumi naman doon. No, hindi ba yung sa magandang ano na lang? Magandang river? Maraming magandang river sa amin. Bakit sa Jordan River pa? Kaya lang, sabi nung helper niya, sumunod na lang po kayo. At nung lumublog siya 7 beses, nung ika-7, yung kanyang balat ay naging balat ng saklo. Naging bata ulit yung kanyang balat. So, ilan lamang po yun? No? As I've said, 600 Bible references na merong number 7. At ang isa pa pala na popular, yung ilang tinanong ni Pedro, ang Panginoong Jesus, ilang beses mong papatawarin ang kapwa? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Okay? So, ilan lamang po yun. So, ito po, bakit itong 7 simbahan ito? Because these churches are complete, no? Para saan? Okay? Para po dito. Okay. Ito palang 7 simbahan na ito, nasa perfect location sila to spread the gospel to the whole world. Okay? So, yung Sardis papunta doon, yung Thyatira, and then yung Pergamo, Smyrna, Ephesus. So, paano sila? Nasa tamang location sila to spread out. No? Hindi dito sila sa Egypt or hindi sila dito sa Italy or sa iba pang lugar. No? Based sa analysis, no po, ng mga Bible scholars, this is the perfect location ng 7 simbahan na ito to spread out the gospel. Kaya po, mga kapatid, ngayon pong baga, the Lord Jesus Christ needed to evaluate these churches. Bago sila mag-spread out, ang sabi po ng Panginoon kay John, isulat mo itong evaluation ko and you send it to them para makita nila yung mga weaknesses nila, para makita nila yung dapat nilang i-improve sa kanilang sarili. At ngayong umaga, mga kapatid, as I'm saying, sa ating po pag-aaral ng 7 simbahan na ito, makita din natin yung ating church. No? Makita din natin yung ating bahagi bilang member ng CGBC Satellite. No? Ano pa yung kailangan kong i-improve? Ano yung dapat kong gawin? Alin kaya ako dyan? Saan kaya ako member dyan? Okay? So, tingnan po natin. No? Ngayon po umaga, meron tayong makikitang 3 divisions ng portrait of the church. Okay? Portraits of the church. So, yung kanyang evaluation ay pinakita niya sa isang larawan o paglalarawan sa mga churches na ito. Okay?
Ang una na makikita natin, the problematic churches. No? Yung mga simbahan na may mga problema, may mga issue. Okay? At tingnan natin, yan din ba ang issue dito sa CGBC Satellite? Okay. Makita po natin, meron 5 simbahan dito na may problema. Una, Ephesus, Pergamos, Thyatira, Sardis, and Laodicea. Okay? Kung mapapansin nyo, siguro sa inyong version ng Bible, yung Pergamos ay Pergamum. Huwag po kayo mag-alala. Sapagkat yung Pergamum, yun po ay based sa ancient Greek. Okay? Pergamum. Pero yung Pergamos ay yung modern Greek po ang ginamit. Okay? So kung Pergamum ang inyong translation or Pergamos, it's the same place. It's the same church. Okay? So ito pong 5 ito, ayon po dito sa evaluation ng Panginoong Kristo, ay may mga problema. Balikan na, puntahan natin yung Ephesus. Okay? Ano yung mga issues sa Ephesus? Una, ang sabi dyan, basahin nga po natin. Ready? Begin. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. So, kung mapapansin natin, kung hindi natin babasahin yung verses, o hindi natin babasahin yung verse 4, yung verses 2 and 3, talagang okay itong church na to Okay itong Ephesus. No? Ang sabi niya, they are hardworking, no? They are persevering. No? Ang sabi niya, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. No? So may mga umaten sa simbahan nila na nagsasabing, kasama din ako sa mga apostol. No? 12 apostles lang po meron ang Panginoong Kristo. Actually, 13 kasama si Apostol Pablo. Maliban doon, wala na. No? Na yung talagang appointed as an apostle. Although, meron pong pwede tayong function as like an apostle. Iba po yung appointed at saka yung function as an apostle. Okay? So, sabi nung iba na umatay dito sa Ephesus, ako din, apostol din ako ni Kristo. Pero, ang ginawa nila, tinest nila kung talagang totoo at napatunayan nila mali. Nagsisinungaling siya. Okay? So, itong tandaan po natin na itong mga churches, nung sinusulat ito ni Apostol Juan, they are all persecuted. No? Talagang inuusig sila ng gobyerno sapagkat ayaw ng gobyerno na sumunod sila kay Kristo. Kasi meron na silang reliyon. No? Ang impact po ng mga tagasunod ni Kristo, yung mga may religion na sinusundan, iniiwan nila yung mga religion nila at sumasama sila kay Christ. Why? Sapagkat na-realize nila na yung religion na kanilang pinupuntahan ay mali. No? Hindi inaayos sa kanilang buhay. Lalo silang napapahamak. Samantalang, pagka ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, binabago niya yung iyong buhay. Tinutugon yung mga panalangin. Bagamat may mga pagsubok din, pero this time may kasama ka na powerful. That is Jesus Christ. Okay? So, ganito ang mga Ephesian believers. Talagang matibay itong mga ito. Kaya lang, may problema. Sabi niya, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had first. Sa ibang translation, you have forsaken your first love. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin niya, kahit na kayo ay busy sa gawain ng Panginoon, no? Kahit na ginagawa niyo ang gawain ng Panginoon, pero hindi niyo mahal ang Diyos. Possible yun din. Halimbawa sa mga magkasintahan dito, o sa magkasama. Pwedeng ginagawa niyo yung trabaho or function ng isang boyfriend or ng girlfriend or ng asawa. Pero deep within your heart, hindi niyo, kumbaga, nababawasan na unti-unti yung inyong pagmamahal. Meron pa nga tayong narinig, nagsasama kasi nandiyan ng may anak. Diba? Kasi the moment na nawala na yung love, no? Magkakaroon na ng problema sigurado.
yung relationship. At ganun din po sa Panginoon. No? Sa Panginoon, no po, kahit na ikaw ang pinaka-busy sa church na ito, pinakamaraming ginagawa, pinakamaraming involvement, it is possible na yung ating ginagawa ay wala ring kwenta. No? Wala ding value. Hindi pa rin tayo be-blessed ng Panginoon kung hindi natin mahal ang Diyos. Kung ang motivation natin ay hindi natin mahal ang Diyos. Okay? Dapat ang motivation natin, kaya ang ginagawa ito dahil mahal natin ang Panginoon. Yung inyong pagpunta dito, no? Yung inyong mga sacrifices, nawa ang motivation niyo because you love the Lord. Okay? Bakit mo sinabi yan? Sapagkat sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Basahin nga po natin. Ready? Begin. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to the hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So ganito ka-importante ang pag-ibig sa bawat gagawin natin, lalo na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kahit na nakakabilib, no? Nakaka-bless yung ating pong mga efforts, no? Para sa gawain natin sa Panginoon, pero kung ginagawa po natin yun without love, nothing daw. Para ka lang isang, sabi doon, clanging cymbal, resounding gong. Ikaw ay parang ingay lang. No? Sapagkat napakahalaga po na ang motivation natin, bakit natin ginagawa ito, ay pag-ibig. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang pag-ibig po ang magsusustain sa atin. No? Kahit na maraming mga pagsubok na dumaan sa buhay po natin, kung mahal natin yung ating pong kung mahal natin yung ating ginagawa, no? At yung tao, no, na ating pong ginagawa nito, kahit anong tinding pagsubok, ay mananatili po tayo. Ipagpapatuloy natin. In fact, ipaglalaban pa natin. Diba? Sa mga nagmamahal dito, pagkamahal mo yung isang tao, kahit ayaw minsan ng parents, no? Or kahit ano, kahit na ayaw ng mga friends, bahala kayo. Basta kami, okay kami. No, may naalala ko taga Germany, no? Illegal yung kanilang relationship. No? So, ang ginawa nila, nagpunta sila sa bundok, sa malayo, yung walang Pilipino. Kasi pagka nakita sila ng mga Pilipino, pinag-chismisan sila. No? So, doon sila, namundok sila. Kaya lang nakakalungkot, nagkahiwalay din sila. After. Yung pinaglaban nila ng matagal ay hindi rin tumagal. Diba? Pero ang ibig ko pong sabihin, pagka mahal mo, paglalaban mo. Diba? Pag mahal mo ang Panginoon, kahit anong mangyari, kahit may naman sabi sa iyo na mali yung ginagawa mo, hindi ka na dapat pumunta dyan. Hindi mo na dapat pag-aralan ng Word of God. Huwag ka nang manalangin. Huwag ka nang pumunta sa church. Huwag ka nang mag-share ng gospel. Huwag mo na siyang sundin. At kahit ikaw na lang mag-isa, if you love that person, tutuloy ka pa rin. Diba? So, yan po ang dahilan bakit hindi yung talino, hindi yung ability, hindi yung dami ng alam natin ang basis, no, ng ating value, no, sa isang relationship, kundi yung pag-ibig natin. Kaya tanong ko ngayong umaga ito, do you love the Lord? No? Yung bang oras na binibigay natin sa Panginoon, no? Yung mga kakayahan na binibigay natin sa Panginoon, ginagawa ba natin yan because we love the Lord? Or dahil sa nahihiya lang ako kay pastor? Okay, nahihiya lang ako dito kay kuya or kay ate? Or kasi nakakaugalian ko ng ganito ang ginagawa. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, the only motivation kung bakit natin ginagawa ito is because we love Him. Kaya, sa umagang ito, kung makita natin ang mga sarili natin,
na hindi pag-ibig ang dahilan. Let us ask the Lord, Lord, please help me to love you. Ano nga yung kanta ni Sarah Heron? To love you more. Di ba? Na mahalin natin ang Panginoon na marami pa. Di ba? Madagdagan pa ng madagdagan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Okay? So, yun po ang problema noon ng mga Ephesian believers. Masipag sila. No? Pero, kumbaga ano yun, pakitang tao lang. Ito pa pala. According din po sa mga Bible scholars, kung ang motivation mo sa paggawa mo ng isang bagay ay hindi pag-ibig, ang pinapakita mo ay pakitang tao lang. At ang gusto mong mapapurihan na ikaw. Kuha niyo ako? Kasi pagka ang motivation mo ay pag-ibig, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ibibigay mo yun sa Panginoon. Kasi kaya mo ginagawa ito is for Him. Para sa Panginoon. Okay? So, yun po ang makikita po natin. So, ang sunod ay itong Pergamos. Okay? Hindi lang yung Ephesus, Pergamos. Anong issue ng Pergamos? Okay, so ang Ephesus, they are a loveless church. Isang simbahan na walang pag-ibig. Okay? So, ang sunod itong Pergamos, ang sabi sa verse 14, nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans. So, ano po itong problema ng mga taga-Pergamos? No? Pergamos Church. Okay. So, kung makikita ninyo, I have a few things against you. There are some among you who hold the teaching of Balaam. Sino ba itong si Balaam? Okay? Itong si Balaam, kung inyong babalikan ng Exodus chapter 23 to 25, ito po yung hinire ni Balak. Hinire niya na propeta itong si Balaam ay propeta. Hinire siya ni Balak. At bakit siya hinire? Ang sabi ni Balak kay Balaam, isumpa mo mga Israelita. Isumpa mo sila. Magsabi ka ng mga masasama na pwedeng mangyari sa kanila. Ngunit, itong si Balaam, hindi niya mabanggit yun. Kasi propeta siya eh. Sabi niya, hindi ko kayang magbigay ng curses sa mga Israelites. At kung inyong maalala, yung kanyang asno na sinasakyan, no? Na ayaw gumalaw. Pinaghampas na niya yung asno, ayaw gumalaw. Hanggang sa nagsalita yung asno. So, itong si Balaam, hindi niya kayang i-curse ang Israel. Hindi niya kayang sundin si Balak. Sapagkat si Balak, ito po ang hari ng Moab. So, ano ang ginawa ni Balak para hindi magalit sa kanya ang king of Moab? Ang kanyang sinuggest ay ito. To entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Ang ginawa niya, ang sinabi niya kay Balak, yung mga babae sa Moab, gamitin natin yan para tuksuhin yung mga lalaki sa Israel. At alam niyo po ba, bawal na bawal sa mga Israelites ang mag-asawa ng hindi Israelite. Okay? Dapat ang mapapangasawa, kung Hudyo ka, dapat Hudyo lang ang mapapangasawa. May naging kaibigan ako na Hudyo po doon sa Switzerland, ka-basketball ko. No? Sabi ko sa kanya, is your wife a Jew? Yes. Sabi ko, 100%? Yes, 100%. How about you? Are you 100% Jew? Yes. Sabi niya ganun. So, talagang hanggang ngayon, ganun pa rin ang practice nila. Although meron din akong isang friend, ngayon na Hudyo siya, 100%, pero ang asawa niya ay Pinoy. Kaklase ko. Pero ang point ko dito, ang ginawa ni Balaam, inutusan niya yung kanyang hari, sinabihan niya, binigyan niya ng advice yung hari na tuksuhin natin ang mga Israelite na mag-compromise.
No? Sila ay mag-asawa ng hindi Israelites. Sa ating panahon, mga kapatid, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, alam po natin ito, marahil para sa hindi nakakaalam, sabi doon, don't be equally yoked together with unbelievers. Anong ibig sabihin nun? Huwag kayong magkakasawa, huwag kayong magkakaroon ng partner na hindi mananampalataya, na hindi tagasunod ni Kristo. Pero alam nyo, ganito po ang gusto ko sabihin. Hindi sinabi ito ng Panginoon para pahirapan tayo. Kasi tingnan ninyo pag magkaiba kayo ng pananampalataya, una, saan kayo magsisimba pag Sunday? Madali pag-usapan yan. Pangalawa, pag nagkaanak kayo, paano nyo tuturuan sila? Saan nyo sila papupuntahin? Saan nyo sila pasisimbahin? Diba? Pangatlo, sa paglutas nyo ng problema. Ito tayo dito, ito ang great equalizer. Pag nagka-problema na kayo, paano? Sino ang tatawagan ninyo? Paano nyo tuturuan inyong mga anak? Pagka magkaiba kayo ng pananampalataya, how will they solve it? How will you teach them to solve their problems? Pero kung pareho kayo ng pananampalataya, Biblia lang ninyo susuriin. Di ba? Hindi kayo magka-iba ng paniniwala. Magkakasundo kayo. Hindi ibig sabihin magiging perfect ang inyong relationship. Magkakaroon din kayo ng problema. Pero maganda dito, iisa ang inyong foundation. It's the Lord Jesus Christ. Di mo ba? In fact, kung iisipin nga, minsan iniisip ko, minsan maganda rin yung ang mapapangasawa mo, kababayan mo. Para halimbawa, pag Pasko, o kaya pagka bagong taon, doon na rin kayo sa bayan. Ito din po ito. Magkaiwala. Pero hindi naman yun, hindi yun big deal. Pero ang point dito, dapat pareho kayong nakakilala sa Panginoon. At ang isa pang nakakalungkot pagka hindi kayo pareho ng pananampalataya, when you die, it's far worse. Magkaiba kayo ng direction. No? Kung ikaw tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, may eternal life ka. No? Yun ang promise ng Panginoon. Tapos yung iyong kasintahan o yung iyong asawa, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi dito sa Biblia, pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, mapapahama ka. Pero pagka ikaw ay sumampalataya kay Jesus, may eternal life. So, nakuha niyo po ako. So, mga kapatid, ipag-pray natin na nawa yung ating mapapangasawa o kung kayo ay may partner na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sana ipag-pray natin na makakilala sila. Para kung sakali dumating ang time na kunin tayo ni Lord, o kaya dumating na si Lord, magkasama pa rin tayo forever. Di ba ba? Ganito po ang naging problema ng church ng Pergamum or Pergamus. Naging compromisers sila. Okay? Hinayaan nila o sinunod nila yung teaching ni Balaam, no? Na makipag-intermarriage. And then yun din po sabi dito sa teaching ng Nicolaitans. No? Pareho sila. No? Na okay lang yan. Okay lang yan. Nauunawaan naman tayo ng Diyos. Diba? Ang Diyos naman ay mapagpatawad. Kaya kahit mali ang gawin mo, kahit na hindi naayon sa Biblia ang gagawin mo, okay lang yan. Mapagmahal ang Diyos. Okay. Tandaan po natin mga kapatid. The moment na we directly disobey the Lord. Yes, the Lord is loving. Pero ang Panginoon, He is also just. Siya po ay matuwid. Paparusahan niya yung mga tao na sumusuway sa Kanya. Bakit? Dahil ba gusto lang na tayo saktan? Yung mga parents natin, pagka tayo pinapalo, gusto lang ba natin gusto lang ba tayong saktan? Gusto lang ba natin saktan yung mga anak natin? Hindi. Para ituwid tayo. Para ipalam sa atin na yung ginagawa natin ay hindi dapat. Nakuha niyo po ako? So, mga kapatid, ito ang problema ng mga members ng Pergamum Church. And I hope sa CGBC Satellite, I know tayo na matatagal na, no, sa ating pananampalataya. Alam na natin ito. No? Kaya,
I hope and I pray that we will not entertain the idea. Meron pa ako narinig, Pastor, wala namang gwapo doon sa CGBC Satellite. Wala namang mabait doon. No? Wala namang pwede doon. Well, tandaan nyo, hindi lang CGBC Satellite ang church. No? May iba pa rin tayong mga sister churches. Kaya nga tayo ay may mga camps, may mga fellowships. Ang isa sa hidden purpose ay para makita natin sino ba talaga yung nakalaan sa atin, yung binigay sa atin ng Panginoon. Ang dapat lang po natin gawin ay manalangin at maghintay sa direksyon ng Panginoon sa bawat isa. So ito po ang problema ng Pergamum Church. And then, ang sunod po itong Thyatira. Okay? By the way, ang Pergamum Church, compromising church sila. No? Yun ang description ng Panginoon. Yun ang analysis. No? Yun ang evaluation ng Panginoon. Sa Ephesus, loveless church. Ang Pergamum o Pergamus, compromising church. At alam po ninyo, ang isang tao na nagko-compromise parati ay mapapahamak. Delikado. Ang ibig sabihin kasi ng nagko-compromise, namamangka sa dalawang ilog. Okay? Parehong nag-yes sa sa pagka-opposite na direction. Dapat isa na. At yan po ang problema ng church sa Pergamos. Okay? Then, sunod ay Thyatira. Ano itong Thyatira? Ang sabi dito sa Revelation chapter 2, verses 19 and 20. Sabi sa verse 20, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. So, ito po si Jezebel, ito po ay hindi yung hindi ito yung Serena. Si Jezebel, Serena sa pelikula. Kundi, itong Jezebel na ito po ay symbolical. Sapagkat sa 1 Kings po, nung panahon ni Elijah, ay meron pong hari at reyna. Ang pangalan ng hari ay si Ahab, at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Jezebel. Ito po si Jezebel, meron po siyang 850 prophets. Na itong 850 prophets na ito, sumasamba ito kay Baal, sa Diyos-Diyosan. No? Sa Diyos na kinakamuhian ng Panginoon. Okay? Ngayon, itong si Jezebel, ang ginagawa niya, pag hindi ka sumamba kay Baal, papatayin. Kaya yung mga Israelites noon, parang wala silang choice kundi sumamba doon sa Diyos-Diyosan na pinagbabawal ng Diyos na samba. At ang isa pa na tinuturo niya ay ma-involve sa sexual immorality and eating of food sacrificed to idols ang lahat ng mga tao. At ang nakakalungkot dito, sabi dito, even my servants was misled by this lady. So meron pong member dito po sa Thyatira Church na parang si Jezebel. Yun po ang punto dito. Na ang tindi ng kanyang influence. No? Ang tindi ng kanyang convincing power. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi po matibay ang ating mga pananampalataya, I hope pagsikapan natin, ipanalangin natin na maging matibay ang ating po mga pananampalataya. Sapagkat, ganito po mga kapatid, mayroon po kayong mapupuntahan na church na matitindi ang mga influensya. Meron po akong na-attendan na simbahan sa Balay-Balay. At sabi nung pastor doon, sabi niya, ayoko mag-preach. Ngayon, pwede bang isa sa inyo mag-preach? Tatlo kaming pastor na nagpunta doon. Pwede bang isa sa inyo muna mag-preach? Kasi ayoko mag-preach. Sabi ko po, bakit po ayaw niyo mag-preach? Kasi mayroong isang babae dyan, attorney, na ang laki ng impluensya niya doon sa mga single ladies. Kasi binata pa yung lalaki. Ang laki ng impluensya niya. Pagka ako ang preacher, hindi umaattend yun.
Okay lang sana kung hindi siya, kung siya na ang hindi umaten. Nag-i-influence siya, si pastor ang speaker, huwag tayong umaten. At hindi nga sila umaten. Kaya nung siya ang speaker that time, prayer meeting, nakiusap siya sa amin. Yung isa kong kasama, magaling siya mag-preach, sabi ko, ikaw na lang. So umaten sila. Dahil hindi yung pastor ang speaker. So ano po ang aking punto dito? So may mga tao sa grupo no, na may malakas ang influensya. No? At nakakalungkot na yung influensya yun, katulad na nangyari dito, ay hindi para mapabuti ka, no? Kundi para mapalayo ka, para magalit ka, lalo tigit sa leadership. Nakuha niyo po ako. So mga kapatid, ito ang problema ng Thyatira. Meron silang isang babae na sobrang laki ng influensya. Na sa laki ng influensya nila, naging corrupt na itong church po na yun. No? Na-involve sila sa sexual immorality and then they eat food sacrifice to idols. Kasi noong unang pong panahon, normal ang sexual immorality during that time. Paiba-iba ang asawa mo. No? In fact, meron pa silang sexual worship. As in, nasa plaza sila, sabay-sabay sila na mag-sex doon. Ganun kalala. No? Katindi ang buhay noon. Pero pagka ikaw ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo, no? Dapat hindi mo na ginagawa yun kasi malaking kasalanan yun, no? Sa Panginoon. Okay? So ito po ang problema ng Thyatira Church. Okay? So, ang challenge ko sa atin ngayong umaga, nawa maging matatag po ang ating pananampalataya. Para pagka dumaan itong mga temptations na ito sa atin, no? Para pagka nakita natin ito, mariresist po natin sa biyaya. Okay? So, Thyatira is a corrupt church. No? Talagang hindi sila sumusunod sa Panginoon. Okay? Ang sunod ay Sardis. Ano naman itong Sardis? Sa verse 3, sabi niya, to the angel of the church in Sardis, right, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Okay? Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. So, pansinin niyo, no? You have a reputation of being alive, but you are dead. Ano po ang ibig sabihin nun? No? Meron kayong pagkakakilanlan na kayo ay buhay, pero sa totoo lang, kayo ay patay. Ano ibig sabihin po nun? Tinignan ko po yung kahulugan niya. Ayon po sa mga Bible scholars, ang ibig sabihin po ng ganitong church ay marami po silang activities sa church. Marami silang ginagawa. But they are not fruitful. They are not growing. Okay? Walang nangyayari sa kanilang mga gawain. At ito pa po, no? Walang evangelism at saka discipleship sa kanilang church. Okay? So, tandaan po natin, ito po ang pinagbilin na maigi ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. That you share the gospel and you disciple people. So pagka ang church po natin, walang discipleship and evangelism, ganito po ang itsura. Ano? You have a reputation of being alive, but you are dead. Yan po magiging evaluation ng Panginoon. And yan po ang prayer ko na sa ating po church, na tayo po ay hindi lang buhay sa panlabas, kundi kahit yung panloob natin ay buhay pa rin. Hindi tayo patay. Ang ibig kong sabihin, nawa tayo po mga kapatid, no, ay lumalago, no, sapagkat ang stagnant waters, no, mabaho yun, no? Dead waters ang tawag doon. Yung hindi umaagos na tubig. Okay? Sana yung evangelism at yung discipleship ay hindi lang maging bahagi ng programa natin, no? Kundi ito po ay maging bahagi ng buhay natin. Na lagi nating nanaisin, mga kapatid, na i-share ang good news sa ibang mga tao.
No? Magbigay tayo ng pag-asa sa mga tao na nagbubuhat sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan lamang no, dalago po tayo. Tayo po ay mabubuhay. No? At atin pong i-follow up. No? Kaya po napakahalaga ng evangelism and discipleship sa isang church. As I've said, sana hindi lamang magigising ang ating pong diwa. Every time na ito'y pinipreach or every time na ito'y tinuturo, kundi ito'y maging bahagi na ng buhay po natin. Pag may pagkakataon tayo mga kapatid, let's grab it, no? Huwag nating ipagpamamaya na o ipagpabukas na or pa next time na lang. O kaya si pastor na lang tatawagin. Grab the opportunity. At pinag-aralan po natin the shortest, the simplest way of sharing the good news to others. When was the last time you shared the gospel? Nakapag-share ba kayo ng gospel? Itong mga huling araw. This year, nakapag-share na po ba tayo? Okay? Marami pa po ang mga nangangailangan na makarinig ng mabuting balita. Huwag nating iasa sa iba. Tayo po ay may kakayahan sa kapangyarihan ng Panginoon na ibahagi kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Hindi yung ginawa ng Diyos sa iba. Hindi sa iyo muna. Kasi tandaan nyo, hindi nyo pwedeng share yung hindi nyo naranasan. Okay? So, kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, you have to share the gospel to others. Nawa ang CGBC satellite ay hindi maging ang reputasyon ay being alive. No? Being active sa kahit anumang gawain. Pero, in reality ay patay. Kasi walang evangelism, walang soul winning, and discipleship. Mga kapatid, let us involve sa gawain. Okay, so ito po ang problema ng Sardis. And then, ang Laodicea, or corrupt church, ang Sardis, dead church. Okay? Ang Laodicea, ano naman Laodicea? Ito, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Okay, so lukewarm. Alam niyo po, nung panahon na ito, na sinusulat ito ni John, dalawa lang ang iniinom na tubig ng mga tao. Una, yung malamig na tubig. Bakit malamig? Wala pa namang ref nun. Pagka ang tubig ay malamig, ibig sabihin galing ito sa spring. Galing ito sa bukal. Ibig sabihin malinis. Pag galing sa spring. Pagka malamig. Kaya iniinom nila. Pagka mainit naman ang tubig, ibig sabihin na-sterilize ito. Kaya iniinom din nila ito. Siguro naman, hindi naman nilalaro ng kumbaga pangkape siguro. Pero kumbaga, iinumin nila to. Pero pag lukewarm, no, pagka room temperature daw ang tubig, hindi nila yun, niinom. Sinusukan nila yun. Dinudura nila yun. Bakit? Sapagkat napabayaan yung tubig na yun. Okay? Kaya, ang idea po dito ng Panginoong Jesucristo, ang church ng Laodicea ay parang mga lukewarm. Baligabgab. No? Parang mga baligabgab na tubig na hindi pwedeng inumin. Na pagka ininom mo, iaan mo talaga. Ibubuga mo talaga. Sala sa init, sala sa lamig. Marami pong mga Kristiyano sa panahon natin yan. Ngayong buwan na to, very active. Di ba? Talagang involved sa lahat ng gawain. But the following month, biglang mawawala. Nakuha niyo po ako. Or sa susunod na buwan, na andyan naman siya, then the following month, wala. Kapag ay hindi mo malaman kung anong tawag dito. Hindi mo maasahan kung darating or hindi. Sana mga kapatid, ang tayo po ay hindi maging katulad ng mga Laodicean Christians. Hindi tayo malamig,
or hindi tayo maligam-gam, no? Kundi tuloy-tuloy yung ating pong init sa ating pong gawain para sa ating pong Panginoon. Ito po, minsan, dun sa pinagpastoran ko, maraming umaten pagka-outing. Ang aga, kahit 5 o'clock in the morning, no, talagang present. Pero pagka evangelism o worship service, no, minsan late, no, kaya minsan lang dumating. So yun yung mga lukewarm, no, na mga followers ng Panginoon Kristo. Sala sa init at sala sa lamig. So mga kapatid, yung ating pong Christian life, no, is it lukewarm? No? Or mainit ba tayo? No? Are we hot for the Lord? Sana mga kapatid, yun po ang ipanalangin natin na maging temperatura ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. That we're always ready to go. Sabi nga dito, sa verse 17, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. So, akala nyo ay kumpleto kayo, no? Wala kayong needs. Pero sabi ng Panginoon, in His evaluation to this church, nakakaawa kayo. Di po ba? Kaya mga kapatid, sana hindi po tayo maging ganito. So yan po ang 5 na problematic church. Okay? Makikita natin. Yan yung issues sa kanila. Ano yung ang Laodicea is lukewarm, no? Lukewarm church. So, yan ang issues sa kanila. Ano naman yung instruction? Meron lang isang instruction ng Panginoon para sa 5 problematic churches na ito. Sabi niya, repent. No? Magsisi kayo. Manumbalik kayo. Ano yung ibig sabihin ng pag-repent? No? Ang literal meaning po nito ay turn around or detour. No? 180 degrees. Hindi 360 180 degrees. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Kung ang direction mo ay papunta dito, pagka ikaw ay nag-repent, no? Nanumbalik sa Diyos, ibig sabihin, tatalikuran mo kung ano yung kaharap mo at haharap ka dito sa nasa likuran. Yun po ibig sabihin ng repentance. Okay? Sabi po ng Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, basahin po natin. Ready? Begin. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Meron kang tatanggalin. Meron kang isusuko. Meron kang bibitawan. Okay? Pagka ikaw ay nagsisi. At ano daw yun? The corrupted, sabi your former way of life, which is being corrupted by deceitful desires. Okay? To be more specific, no? O, pero bago tayo pumunta doon, meron kang bibitawan at meron kang isusuot ulit. Ano yung isusuot mo? Sabi sa verse 24, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tandaan po natin, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, pag isa ka kay Kristo, pag tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, babaguhin ka na. Isa ka ng bagong nilalang. Okay? So, ang ibig sabihin, you need Christ para magbago. Okay. In details, ang sabi sa Colossians chapter 3 verses 5 to 10, put to death therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil, desires, greed, which is idolatry. So, tandaan natin mga kapatid, ang idolatry ay hindi lamang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kundi ang idolatry ay ito rin, sexual immorality, impurity, lust, evil, desires, and greed. Ang ibig kong sabihin yan ay yung hindi pagsunod sa Diyos ay idolatry. Bakit hindi mo sinusunod ang Diyos? Sapagkat may mas importante kang gustong gawin. Okay niyo po ako? At lahat ng bagay, no, na hindi importante ang Diyos, idolatry.
at ayaw ng Panginoon niyo. No? Sabi niya, because of this, the wrath of God is coming. Okay? Kung hindi natin isusuko ito, kung hindi natin ito papatayin, itong mga masasamang pagkilos po natin, no? Masasamang ginagawa natin, the wrath of God is coming. Ang puot ng Diyos ay darating sa atin. Paparusahan tayo ng Panginoon. And then sabi niya, you used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all such things as this anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. So ito yung mga bagay na dapat yung i-let go sa inyong buhay. And then verse 10, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Mga kapatid, the moment we surrender our lives to the Lord, He will change us. Babaguhin tayo unti-unti. At ang mga kasalanan pong ito, na once ay nasa buhay natin, nagkukontrol sa atin at ginagawa natin, unti-unti po ito mawawala. Yan ang ibig sabihin ng repentance. No? Ibibitawan mo yung mga makakasama at ayaw sa iyo ng Panginoon. At put on the new self. Susuotin mo yung ibinigay sa iyo na bagong katauhan ng Panginoon. At ako'y naniniwala, ito yung lagi ko sinasabi sa Bible study ko, kung sincere ang iyong pagtanggap kay Jesus, you will see the difference. Makakakita ka, mararamdaman mo na nagbabago ka. Nagbabago ka. Not necessarily malaki, no? But for sure, unti-unti, magbabago at magbabago. So yun po ang instruction ng Panginoon dito sa mga problematic churches. At ngayon mga kapatid, kung makita natin na kasama tayo doon sa 5 ng mga problematic churches, hindi tayo itataboy. No? Hindi tayo itatakwin ng Panginoon. Ang sabi na, you repent. Ang ibig sabihin ng repent, bumalik kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Huwag kayong lumayo. Come back to me. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng repentance. Meron kang bibitawan at meron kang kukunin na galing sa atin. Okay? So, ang sunod na titingnan natin, the persevering church, no? Yung matyaga na mga iglesia. Okay? Meron dalawa tayong makikita dito. Itong, or ang meaning ng persevering, continuing despite difficulties or delays to achieve success. Yan ang ibig sabihin ng persevering. No? Yung pagtsatsaga. Tuloy ka pa rin. Kahit na mahirap, no? Kahit na maraming delays, pero tuloy ka pa rin para paabot mo yung tagumpay. Diba? Para sa paliligaw din lang yan. Diba? Yung mga, yung tatawirin ko ang 7 dagat. Haharapin ko ang mga sibat. Kerwin, na-experience mo ba yun? Para lang ako makarating siya. Diba? Sa ating mga kalalakihan, na nagkaroon ng relationship, dumating tayo sa ganung punto na walang pwedeng pumigil sa atin. Ganun ang pagmamahal. Walang pwedeng pumigil. Diba? So, itong mga itong sunod na pag-uusapan natin, itong muling 2 church, they are persevering church or churches. Na ibig sabihin, continuing despite difficulties or delays to achieve success. So, ano po yung una? Smyrna. Okay? Kung babasahin niyo po ang Smyrna, wala pong problema dyan. No? Puro commendation ang mababasa natin. Masabi sa Revelation chapter 2, verse 9 and 10, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. So dito po, ang Smyrna, ang daming pagsubok, no? Ang daming affliction na nararanasan. Pero sabi ng Panginoon, be faithful. Remain in me. Huwag kayong susuko. No? Huwag kayong magdududa.
huwag kayong titigil. Magpatuloy kayo. Kahit na, sabi nga dito, but are a synagogue of Satan. So doon po sa Smyrna, merong simbahan doon si Satanas. Okay? Na kahit na-influence doon sa lugar na yun si Satan, huwag kayo magpa-influensya. Tuloy lang kayo. So mga kapatid, hindi ko alam kung na-experience nyo na pagtawanan kayo because of your faith. Na saktan kayo because of your faith. Murahin kayo, pagalitan kayo. I-review kayo, i-persecute kayo because of your faith. Pagka naririnig niya sa trabaho, sa school, sa bahay, sa community, ano ang inyong nagiging reaction? Mas nagtatago ka na ba? O mas lalo kang tumatapak? Mas lalo mong ipinapakita that you are a follower of Christ. Di ba ba? Salamat sa Diyos sapagkat nakatira tayo sa Pilipinas. Wala nagpe-persecute sa atin. Di ba? Kahit ka mag-share ng gospel kahit saan, kahit kanino, walang magpe-persecute sa'yo, walang papatay sa'yo, walang susuntok sa'yo. Di ba? Kaya nga, you need to grab this opportunity. Pero may mga lugar po sa mundo, sa China, sa Saudi, sa North Korea, bawal ang Bible. No? Pag nakita sa immigration pa lang, pag nakita na may dala kang Bible, pwede ikulong ka or i-deport ka. Kasi bawal talaga. Buti nga ang Saudi ngayon, medyo nagduwag na sila. Pero before, basta nakita ka ng Bible, either ikulong ka or patayin ka. Kasi bawal talaga. Bawal. At ang mga Christians doon ay sa underground talaga. Minememorize nila yung mga, hindi verses ang minememorize nila doon. Books. Hindi chapters. Books. Kaya pag nagkita-kita sila, kapatid, ano ang sinasabi sa book of Exodus, ganito. So, dapat memorize mo yun para makapag-share kayo. Ganon katindi. No? Pero salamat sa Diyos, sa kabila ng ganon katinding persecution, hindi mapipigilan ang mga mananampalataya to have fellowship and to study the Word of God. And as I've said, we are blessed, we are privileged dito po sa Pilipinas sapagkat walang umuusig sa atin. Okay? So, dito po, itong Smyrna, ang daming umuusig, pero nagpapatuloy sila. Okay? Kaya ito pong description ng Panginoon sa Smyrna, they are faithful church. They are faithful church. Mga kapatid, ngayong umaga, masasabi pa natin sa CGBC Satellite, we are a faithful church. Kahit pigilan kayo, pagtawanan kayo, tuloy pa rin kayo. Okay? And then, nasunod ay ang Philadelphia. Ang sabi dito sa Revelation chapter 3, verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Okay? Sa tindi ng persecution, sabi dito ng Panginoon, you kept my word and have not denied my name. Ang persecution that time, hindi lamang kinukulong, hindi lamang pinapatay, kundi kung malaman nila, halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, nalaman nila na follower ka ni Christ, tatanggalin ka. Tatanggalin ka sa trabaho. So, gano'ng katindi. So, pagka wala kang trabaho, anong ipapakain mo sa iyong family? Pero itong mga ito, bagamat sila tinanggal sa trabaho, pinapahirapan sila, they never deny Christ name. Itong mga taga Philadelphia. Kaya sila po ay pinangalanan ng committed church. Committed church. Ang ibig sabihin ng committed church or committed ay wholehearted decision to remain till the task is done. Wholehearted, buong puso, na pagpapasya na manatili sa isang ginagawa hanggang matapos yung kanyang ginagawa. Walang ayawan, walang hindi sila nag-i-slow down, tuloy pa rin ang kanilang. So praise God sapagkat mayroong Philadelphia Church, okay, na committed church. So ito po ang dalawang church na makikita po natin. Dito po sa Revelation chapter 2,
and Revelation chapter 3. Ito po yung 7 na simbahan na dinescribe, in-evaluate ng Panginoon. No? Alin kaya tayo dito? Mga kapatid, ang panghuli na gusto kong makita, ang panghuling division, the petition to the churches. No? Ano po ang pakiusap ng Panginoon sa mga simbahan ito? Kung inyo pong babasahin itong chapter 2 and chapter 3, ang bawat churches dito, merong isa ng laging sinasabi ang Panginoon. Okay? Titingnan po natin ito. Ito po ang sinabi niya sa Ephesus. No? Ito po ang makikita natin na general na sinasabi niya dito sa 7. No? Lalo na sa mga problematic church, nasabi niya, remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. And then verse 7, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life which is in the paradise of God. So may 4 po na nilalaman yung petisyon ng Panginoon sa mga 7 churches. Sa una, you remember, no? Kung ikaw ay kasama doon sa problematic church, you remember, ano yung ginagawa mo dati? Nung una ka maging Christian, gaano ka kasipag, no? Gaano ka ka-devoted. Diba? Balikan mo yun, alalaanin mo yun. And then, ang sunod na gagawin mo, you repent. Pagsisihan mo yung mga pagkakamali na ginawa. Okay? Pagsisihan mo, kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, na humingi ka ng tawad sa Panginoon, na lumayo pa sa Panginoon. And then, ang third, you repeat. Ano ibig sabihin yung repeat? Nasabi doon sa verse na binasa natin kanina, do the things you did at first. No? So, kung gaano ka ka-faithful before, gawin mo ulit yun noon. Yung involvement mo sa church, gawin mo ulit yun noon. And then, ang panghuli, you remain. No? Manatili. Sabi ng Panginoon, he who overcomes until the end will have a reward. So, let us remain hanggang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, may nakita tayong 3 division sa portrait, the portraits of the church, no? Sa huling panahon. No? Nakita natin yung mga problematic churches, yung persevering churches, at saka yung petition. Alam niyo ba kung ilang araw na lang bago magpasko? 102 days. At ilang araw na lang bago matapos ang 2025? 108 days. Ha? Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang challenge ko sa bawat isa, how are we preparing for the coming of God? Itong mga ito, pinakita niya yung evaluation. Hindi lamang sa 7 simbahan ito. But I believe right now, no, ipinakita sa atin ng Panginoon yung buhay natin. No? Ano bang ginagawa natin? No? Bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. As I've said, lahat ng tanda ng kanyang muling pagbabalik ay nakikita na natin. Diba? So ito lang ang pwede kong sabihin. Anytime, Jesus can come. Meron tayong 108 days pa sa 2025. Hindi natin alam kung ito na yung last year natin dito sa lupa. I do not know. No? Pero ano yung ginagawa natin sa remaining days kaya? Kung sakali, ang 2025 na lang ang huling taon. No? At sa 2026, babalik na ang Panginoon. Ano yung gagawin ko sa 108 days na natira? Di ba? So, nawa, yung hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We need to remember, we need to repent, no? We need to repeat, and we need to remain faithful sa ating pong Panginoon. Nawa, hayaan natin ang Panginoon na pumilos sa buhay po natin at sumunod tayo sa kanyang ipinapagawa sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala na inyo po sa atin. Salamat sa 7 iglesyang ito na kumakatawan sa temperature, character ng mga simbahan ngayon. Panginoon, dalayan ko po na nawa ang
mga characteristics ang iyo pong evaluation na pinakita. Nawa ay makita namin ito sa aming church, sa CGBC Saturday. Sa bawat isa sa amin na sumusunod sa inyo. Nawa, Panginoon, kung makita namin na marami kaming pagkukulang sa inyo, Lord, una sa lahat, patawarin mo po kami. At tulungan mo kami na bumalik sa inyo. Help us, Lord, to repent. Tulungan mo kami na gawin ang amin kong mga ginagawa noon. Tulungan mo kami na maging masigasig, Panginoon, maging tapat. Kahit na maraming mga hadlang, maraming mga distractions, Panginoon. Tulungan mo po kami na manatili, na nakatingin sa inyo at ginagawa ang inyong gawa. Panginoon, nawa ang salita mo ay nagbigay ng malaking paalaala at babala sa bawat isa. Nawa, Panginoon, matagpuan mo kaming handa sa inyong pong pagbabay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.